there is no such thing as protective custody. Mm. Ang nakalagay po sa saligang batas natin, ang senador ay hindi pwedeng maaresto while in session kung ang krimen ay may penalty lamang ng 6 years or below. Mm. Ngayon, ito pong crimes against humanity, life imprisonment po ito. Kagaya po nung ginawa sa akin, while in session po yun nung inaresto ako. Kasi, so walang pwedeng magprotekta sa iyo. Kaya ito pong sitwasyon na yan ay tinotolerate lang yan ng otoridad. Meaning, out of respect para hindi magkiskisan yung dalawang sanga ng gobyerno, ay pinapaubaya sa kanila na dapat gawin nyo yung tama. Kasi kayo yung Senado, kayo yung gumagawa ng batas, dapat hindi kayo yung maglalabag ng batas. So, hinahayaan lang. Pero pag nag-decide po yung otoridad, pwede pong i-implement yun. At sabi ko nga kanina po, kung sino po ang haharang dyan, pwedeng pusasan for obstruction of justice. Ganun lang po yun. Pero may apela po ngayon ang Senator Bato kay Pangulong Bongbong Marcos. May magagawa ba ang Presidente? Halimbawa ay tulungan siya ng Pangulong Marcos. Anong magagawang tulong para siya ay hindi maidiretso sa ICC, Senator Trillanes, sir? Hindi ko po masasagot 'yon. Pero palagay ko naman na ho 'yun masyado ng malalim ho yung sugat para sa mga ganyan. Kasi itong si Bato, maaring naiisip niyan magmakaawa. Pero kung maalala ninyo, si Bato yung chairman ng committee noon na nagsasabi tungkol dun sa kay yung Jonathan Morales, yung nag-implicate kay presidente na yung gumagamit ng illegal na droga. Si Bato de la Rosa po yun. Siya po yun. Yung si Jonathan Morales, kung maalala niyo. Opo, yung sa US yata yun. Sila. Opo. Oho. So, yan po yan. Masyado malalim mo yung sugat at awan ko kung ba't naiisip nito ni Bato de la Rosa yung mga ganyan after doing everything.